Nagimbal ang publiko matapos kumalat ang balitang nakita umano sina Lisa Marcos at Soto na magkasama sa isang hotel, bagay na agad nagpasiklab ng sari-saring espekulasyon. Ayon sa mga naglabasang impormasyon online, may ilang nakakita raw sa kanila na pumasok sa parehong establishmento sa magkaibang oras, ngunit lumabas umano ng halos sabay. Dahil dito, mabilis na nag-viral ang mga tanong kung may katotohanan ba ang mga umiikot na issue tungkol sa umano'y lihim na relasyon. Habang patuloy ang pag-usbong ng mga haka-haka, nanawagan naman ang ilang sektor na huwag agad maniwala sa mga impormasyong walang kumpirmasyon. Pinaalalahanan din ang publiko na maaring pagmulan lamang ito ng maling interpretasyon o edited na larawan na kumalat sa social media. Samantala, may mga netizen na mas lalong nabahala at nagtanong kung ano ang tunay na kaganapan sa likod ng umani bigla ang pagtatagpo. Sa gitna ng kontrobersya, patuloy namang hinihintay kung may ilalabas pang opisyal na pahayag mula sa dalawang personalidad upang tuldukan ang mga kumakalat na tsismis. May ilang nagsasabing dapat itong linawin upang maiwasan ang mas malawak na pagkalito at maling impormasyon. Sa ngayon, nakaabang ang publiko sa anumang susunod na pagbubunyag o paglilinaw, maaaring magpabago sa takbo ng kwento. Ay sa social media na marami na siyang sinasabi tungkol sa mga viral posts din sa social media, no? Talagang, at saka matitindi. Ang sabi ho ng iba, attorney, ay bakit kaya gano'n nangyari kay Attorney Gonson? Bakit puro batiko sa gobyerno? Ano po ba ang kwento sa likod nito, attorney? 25 years po ako na nagsilbi sa gobyerno. Kasama na po dyan yung naging professor ako sa UP College of Law. Ibig sabihin, sa tagal ko po sa gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at masasamang gawain. Pero dito po, sa administration ni Bongbong Marcos, ito na yung the worst, ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang administration niya dahil hindi ko na po kaya na kimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Ngayon lang, and with good reason. After analysis at objectivity. Naku, reaksyon. Kailangan na po talagang bumaba itong si Bongbong Marcos, wala na. Nasa panic mode na daw po ang Malacanang. Si Manong Chavit, siya naman ang pakinggan natin. Na isang video inilabas yung kampo ni Saldico at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismo ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos, at ang halaga ng insertion ay 100 billion pesos. At ito ay pinagpulungan mismo ng kasama si BBM Secretary Pangandaman, Nina, at saka si Speaker Romualdez na mayroon din approval, at the same time si Yusef Bersani. Any comments, sir? May lumabas na? Bigyan natin. Hindi na ba ako sa inyo? Ay, papasalamat ko, sabi ko, papasalamat ako. Mapapawasan ang kasalanan. Kung sakaling muli siyang bumaba dito, matutulungan niyo yung safety security niya. Tutulong ako niya. Hindi dapat gobyerno ba? Oo, may message ka nga kay Saldico. Taong bayan. Saldico, kung sinabi mo yan, taong bayan ang puprotektahan sa'yo. Yes. Maganito ang desisyon niyan. Sinabi ko rin sa mga nandito na binibisiga sa Senado, ituloy niyo po ang katotohanan na yun lang ligtas niyo yung katotohanan. Yan lang ligtas mo, Congressman Saldico. Sinabi mo ang totoo. Thank you and my congratulations.
Nako, yan ang sinasabi natin. Si Saldico daw po, pag uwi mo dito, ang taong bayan ang poprotekta sa'yo, sila yung maghahatid doon sa kulungan. Siyempre, talaga naman ganun lang yun, no, Saldi. Kailangan sasamahan niya si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez doon sa kulungan. Oo, magkakaroon sila ng tinatawag na gang doon, gang. Merong laglag gang, merong ipit gang, merong turo gang, yung gano'n. Alright, Bongbong Marcos, tumakas ka na. Oy, Browner, putang ina, anong ginagawa mo, Browner? Narinig mo yun? Si Tariela. Legitimacy of the arrest warrant. And then idagdag ko na lang din po pala, may statement din dito si Senator Soto, si Senate President Tito Soto po. Sabi niya, Soto says Senate off limits to arrest amid alleged ICC warrant versus Bato. So ibig sabihin lang nito, hindi papayag si Senate President Tito Soto na arestuhin si Senator Bato as long as si Senator Bato is in the premises of the Senate. Okay, yan po yung understanding ko dito sa statement ni SP President, ni Senate President Tito Soto. Okay, pero hindi natin alam, baka later on magbago. Pero as of November 8, 2025, 3:19 p.m., ito po yung statement niya ni Senate President Tito Soto. Okay, so yan po yung facts ng discussion natin. Ngayon, let's go to the legal side of things. Naman po, una-una po dyan, i-discuss ko muna sa inyo kung whether or not applicable ba talaga yung new rules on extradition kay Senator Bato. Considering extradition yung new rules, diba, yung pinapag-usapan dito is mga surrender so to the ICC court. Okay, so yan po ang first question natin. State witness ka, umuwi ka na dito. So to answer that question po, tingnan muna natin yung Republic Act 9851. So ito po yung batas natin dito sa Pilipinas that touches on international humanitarian law or yung mga international crimes po. Basically ito yung ginamit para isurrender po si FPRRD sa ICC na basis po ng government natin ngayon. Okay, and the reason po nila doon is yung section 17 nito. So pakita ko po yan sa inyo. Okay, so kung makita po nyo, Chapter 7, Jurisdiction, Section 17, Jurisdiction. Pero yung important lang pong iti-take note natin dito is itong second paragraph. So makita po nyo, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal po, ito yung ICC, is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay? So ito pong provision na to, kung ako po ang tatanungin talaga ninyo, ang professional assessment ko po talaga is that this is actually a gray area po. Kasi kung titingnan po ninyo, ang nakalagay dito sa second sentence, sa last sentence po, the authorities may surrender or extradite to the appropriate international court or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay? And then nakalagay dito sa pursuant to the applicable extradition laws and treaties, wala po kasing comma dito eh. So since wala pong comma, pag ito po basahin itong last part, ibig sabihin yan, itong applicable extradition laws and treaties only applies sa another state. Diba? Itatandaan po natin yung ICC is not another state, it is a international tribunal. Okay, so in other words po, my main point here is that it can really be argued both ways na the extradition laws does not apply to the case of surrendering an accused sa ICC, or it can also be argued na yung extradition laws applies sa pag-surrender po sa isang person dito sa Philippines to the ICC. Okay? At ang reason po, kaya ko nasabi na yung extradition laws natin may apply dun sa pag-surrender po sa ICC, kasi wala naman na pong treaty ngayon yung Philippines with the ICC, diba? So kung wala pong treaty yung Philippines with the ICC, therefore we do not have any law or provision that touches specifically on this one, yung pag-surrender. Meron tayong extradite, diba? Kasi we have laws on extradition. Pero as far as I know, wala po tayong batas or rules of procedure involving surrender. Okay? At kung ganun po, kung ako tatanungin ninyo, pwede ito siya i-argue na extradition laws and treaties na lang will apply when we talk of surrender, kasi there is no law which discusses nga po yung term na surrender
surrender to an international court. Diba? And if it will be shown by the lawyers of an accused na i-surrender na pabor itong provision na to sa isang akusado, edi pwede yan igamitin in favor kasi ganun po yan sa criminal laws natin, in the interpretation of criminal laws. If there is ambiguity or yung magulo po na interpretation, then that will always be interpreted in favor of the accused. Diba? So since this law po discusses about international crime, so that is a criminal act po or related to criminal laws, therefore pwede natin i-apply yung ganung argument na any ambiguity should be interpreted in favor of an accused. Diba? Dito, yung accused of an international crime ang pinapag-usapan. Okay, so again, ulitin ko lang po kasi baka naguluhan na kayo. Since wala po tayong specific na batas that touches on the term surrender to an international court, kasi yun nga po, yung wordings ng batas dito ay dinire-diretso nila na another state dire-diretso pursuant to ganyan. Therefore, ito pong latter part na extradition laws and treaties is interpreted based on simple English na applies lang sa another state. Okay, pero since yun nga po, there is room for argument, so there is ambiguity in a sense, so pwede po i-argue yan ngayon ng isang akusado na ito dapat extradition laws and treaties ay i-apply din sa kanya pag mapakita niya na favorable yun sa kanya. Okay, because again, every time there is an ambiguity, it is always interpreted in favor of an accused in criminal laws po natin. Okay, at yung isa pa po na kailangan natin i-take note dito, kung talagang i-insist ng abogado na isang akusado na wala tayong batas involving surrender, di ang ibig sabihin po niyan, bawal talaga ang Pilipinas mag-surrender ng isang tao, may it be a Filipino citizen or a foreign citizen na nire-request po ng isang international court or international tribunal. And tatandaan po natin, ito po kasing mga issues na to na dinidiscuss natin, these are all cases or matters of first impression, meaning this is the first time na nagkaroon ng ganitong legal issue sa bansa natin. So there is really room for argument. Diba? Depende na lang po yan kung ano yung mga general principles of law na i-apply ng mga bawat abogado. So kung ako po tatanungin ninyo, I will be applying the provision or the criminal law principle that every time there is an ambiguity, it should always be interpreted in favor of the accused. So yung first argument ko po dyan, since there is no law that touches on surrender, so ang gagawin po, extradition laws and treaties na lang yung i-apply sa isang akusado kasi pabor naman yun sa kanya. Diba? At yung second pa na pwede pa natin i-argue dyan, since wala pong batas that touches on or clearly discusses how to surrender an accused to an international court, edi dapat hindi po talaga mag-surrender ang Philippine government ng isang akusado to the international court. Kaya yan po yung mga possible for arguments niyan. And ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo yung new rules natin on extradition, kung ano yung procedure na sinabi po ng Supreme Court. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Okay, so ito po yan, yung AM number 22-03-29-SC Rules on Extradition Proceedings. So ito po yung mga opening statement ng Supreme Court dyan. So of course, yung una-una dyan, sinasabi nila is yung authority nila, yung legal basis kung bakit may authority sila to promulgate this, which is yung Section 5, Paragraph 5, Article 8 of the 1987 Constitution. This court is empowered to promulgate rules concerning protection and enforcement of constitutional right, pleading practice, and so on and so forth. And then pangalawa po, whereas there is a need to provide rules on extradition proceedings to ensure consistency and give guidance in handling extradition cases. Okay, so this one po, point po talaga ng Supreme Court dito is para maging klaro paano ba talaga mag-extradite or magpadala po ng isang Pilipino or ng isang akusado sa ibang bansa or to a foreign tribunal. Okay, and then yung makikita po natin dyan, unang-una ipakita ko muna sa inyo yung definition of terms para hindi po kayo maguluhan. So ang sinabi po dito, definition of term, central authority means the Secretary of Justice. Okay, so ang point nito kaya may ganitong provision is because yung magsa-start po ng process sa pag-extradite is the Secretary of Justice. Magsa-start sa pag-file po sa korte. Pero yung pinaka-first step po talaga is the Secretary of Foreign Affairs, which is referred to as the Executive Authority under letter C. Kasi sila po yung makareceive ng request from the international court or from another country. Okay, ang nakalagay dyan, so shall transmit to the central authority the request for extradition. Okay, so yan po yung proceedings. Una po, DFA muna makatanggap ng request and then ipapadala yan
naman si ngayon dun Saldi sa ko. DOJ para i-prepare na yung mga documents to file the appropriate paperwork for the extradition. And then yung proceedings po niyan, ayan, nakita po nyo, an action for extradition is commenced by the filing of a verified petition by the Central Authority before the extradition court. At ito pong extradition court, this is a second level court. So when you say second level court, ito po yung mga regional trial court natin. Nandito po yun actually rin sa taas, ipakita ko na lang din po para sigurado talaga tayo. Yan. So letter F, extradition court means a second level court which a petition for extradition is filed where the extraditee resides or if unknown, the court that has jurisdiction over the place where the office of the Central Authority is located. Okay? And we po, going back to the proceeding. So yan po, ipa-file nung DOJ sa RTC and once na-receive po yan ng extradition court, ito na po yan ngayon, section 4 naman. The extradition court, upon receipt of the petition for extradition, shall conduct an ex parte review of the petition and determine whether the petition is sufficient in form and substance. It complies with the law and applicable extradition treaty, and 3, there is probable cause that the same, ganyan, so on and so forth. In other words po, i-verify yung legitimacy ng international warrant of arrest or yung request po ng ibang bansa o ng international court ng extradition court bago siya mag-release nitong extradition warrant of arrest. Okay? So again, this is for verification and authentication purposes po kasi mahirap naman na ipakitaan ng kayo ng papel dyan or document tas arestuhin kayo tas hindi man lang kayo mabigyan ng opportunity to defend yourself and to question whether or not legitimate ba talaga yung document na yun na pinapakita sa inyo. Okay? Pero dito po, clarify na the extradition court will review everything first to determine the genuineness, the authenticity, and the legality basically of the international request or of that international warrant of arrest. Okay? So stated differently po, ang gusto ko lang talaga i-point out, hindi pwede arestuhin ang isang akusado na isusurrender or extradite to a foreign body, to a foreign court, to a foreign country unless and until po mag-release yung extradition court ng extradition warrant of arrest. Okay? Hindi po pwede yung document galing abroad ipadala lang dito tas yun yung magiging basihan sa pag-aresto. Hindi po yung ganun as per these rules. Dapat yung extradition court po ang mag-release ng extradition warrant of arrest. And then from that extradition warrant of arrest, doon lang po pwede arestuhin at isurrender ngayon ang isang Pilipino to the foreign court or to the foreign government. Okay? So hopefully klaro po yan. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako. So in conclusion po, ang sasabi ko lang dito, kung masunod talaga yung bagong rules ng extradition proceedings, is hindi po ito mangyayari in a span of 12 hours na mapapadala agad si Senator Bato sa ICC. Kasi he will be given the opportunity to respond to the petition that will be filed for the extradition warrant of arrest. So in other words po, ngayon, at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Hintayin po natin yung part 2 ha. Inihintay pa natin yung part 2. Binibitin-bitin tayo ng mga napagbigyan ng video. Binibitin-bitin po tayo dito po mga kareaksyon. Tatapusin na po natin. Wala na yata November 16 to 18 rally. Bababa na yata mamaya-maya. Bongbong Marcos, ano pang hinihintay mo, Brad? Di ba mga kareaksyon? Ayan na. O, di ba? Oy, Pinglakso, putangin na naman, Pingo. Napapading ka na naman ba? Hindi ka naman baklaping yan, o. O yan, narinig mo na. Si Saldi ko mismo nagsalita. Inahatid nila doon sa Aguada, Malacanang. Ano pa kaya mga kareaksyon ang kailangan nilang hintayin, yan, o? Ano pa kaya ang kailangan nila? Ayan, o. Malinaw na malinaw mga kareaksyon. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng diba nag-deliver sa kanilang mga bahay? Yung pera diniliver, may resibo daw po siya mga kareaksyon. Ngayon, ano pa ang hinihintay ni Bongbong Marcos? Mag-resign ka na. Umalis ka na. Otherwise, makukulong ka. Gusto mo makulong, Bongbong Marcos? O wag ka magre-resign. Ikukulong ka na taong bayan dyan, hindi ka nalalabas sa Malacanang. Diyan ka na magpalagi ng bayag. Mga kareaksyon, ano ba yan? Para yata nawawalan na ng gana si Senator Marcoleta na imbestiga ng flood control anomaly. Ang daming pera inahatid sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Mga ilang tanong lang ito, Mr. Chair.
The way, point of information, nakabalik na po yung mag-asawa. May mga dala raw sila. Ano po yung pinagpaguran nyo sa inyong hearing, Senator Marcoleta? Ito yung napagpaguran nyo sa hearing nyo, yun, dala na nila, yung ledger. Hopefully, Mr. Chair, na meron silang maipapakita na talaga magagamit natin. Mr. Sala, kunahin na kita. Meron kayong tinatawag na River Basin Control Office na nasa inyong departamento. Tama ba? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yes po. Totoo po yan. Kailan ba nagawa yung opisina na yun? Kailan na-establish? Hindi ko po alam, Your Honor, eksakto, pero matagal na po ako sa DNR. Matagal na po yung opisina na yan. Ito mga kareaksyon, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Babana na naman dito at palagay ko mga kareaksyon, maihihina dito si Pinky. Hindi ko alam kung nakadiaper si Wambol University Scholar kasi mga kareaksyon yung nga nangyari na paglutang po at pagkanta ng wala sa tono, netong si wala sa tono para sa kanila pero para sa atin, parang classical music ang narinig natin sa mga pakawala po ni Saldi Corakot, di ba? Si Saldi Corakot mga kareaksyon, makakasuhan din yan, kaya lang, okay na rin yung ginawa niya kasi at least, di ba, medyo nagkakaroon tayo ng kaliwanagan kung ano ba talaga ang mga nangyari at ito pa lang si Bongbong Marcos ay kinakailangan na magbalot-balot. 10 years? So kasabay mo siguro? 35 years na po ako eh. Kaya nga, siguro 30 years na yung RBCO, tama? Hindi ko po sigurado. So matagal na? Opo. Kasi, alam mo ba yung mandato ng RBCO? Yes po. Sabihin mo. Sila po yung nag-ano po ng master plan po for the sustainable po ng ating mga rivers, especially mga major river system po sa ating bansa. Oo, yun ang they serve as the lead oversight agency for all river basins. Yes, sir. Yes, sir. And we have 18 river basins in major the river country. Basins. At ini-integrate nila yung mga national plans and programs of flood control. Yes, Your Honor. Including environmental protection. Yes, Your Honor. Napaka-importante ng kanyang mandato, tama? Opo. Tama po, Your Honor. Pero sa tagal nila sa inyong departamento, wala kong nakitang sino man na tumestigo sa committee ito na sila'y nakipag-coordinate o sila'y pinuntahan, for example, ng DPWH sa paggawa ng napakaraming flood control projects. Kasi kung hindi mo isasaalang-alang ang mandato nito na siya pala yung gagawa ng master plan to integrate a comprehensive master plan, lahat ng gagawin ng DPWH mula ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa ating bansa hanggang ngayon, walang mangyayari sapagkat hindi sila konektado. Tama? Tama po, Your Honor. Kaya failure ang ating mga flood control projects. Hindi dahil sa napatunayan na natin ang maraming katiwalian, ang maraming korupsyon, ang lawak at ang lalim, kasing lalim ng mga baha na dumating sa ating bansa. Ito yung isa sa hindi nakita o ayaw tingnan ng DPWH sa mahabang panahon. Paano kayo makapaglalatag ng matino at katanggap-tanggap at makakapagprotekta sa mga komunidad ng ating bansa kung hindi sila integrated? Yung 18 river basins ay dapat isinaalang-alang para katanggap-tanggap. At saka talagang makakapagprotekta siguro ng karamihan ng ating mamamayan, kung hindi man lahat. So bakit nandyan pa yung River Basin Control Office? Anong ginagawa nito? Kung wala naman palang, walang pakinabang. Your Honor, ang alam ko po, may mga proyekto din po kami na related po sa pag-manage po ng ating mga major river basins. Ang DNR. Ito nga yung major na mandato niya, hindi niya ginagawa. Ano sa palagay mo ang ginagawa nila? Naghahanap ng mga taga, mga ipis. Ito po yung problema, Mr. Chair. Napakarami. Halimbawa po yung IMS, ito yung Information Management System ng DPWH.
ito ay nasa ilalim ng planning service. At sa ilalim ng IMS, nandyan ang PCMA, nandyan yung